Hindi ko alam kung bakit ganito na lamang kamalas ang buhay ko. Ako si Balong, isang truck delivery driver ng soft drink sa Samar. Simula 5 ng umaga, umaharurot na ang makina ng lumang Isuzu truck. Parang kalansing ng bakal na may halong pagod at tiyaga. Sabi ng iba'y mabuting tao raw ako. Mapagmahal na ama, masipag at marunong magpakumbaba. Pero sa totoo lamang hindi ko alam kung kabaitan pa ba o katangahan ang ginagawa ko. Lalo na pagdating kay Edna, asawa kong matagal nang malamig sa akin pero mainit naman sa iba. Oo, at alam kong may relasyon siya kay Brando, ang matalik kong kaibigan at kasamahan din sa trabaho. Maraming beses ko silang nahuli sa tingin pa lamang kung paano ngumiti si Edna sa kanya at kung paano hinahaplos ni Brando ang balikat niya tuwing nagiinuman kami sa bahay. Pero pinipili kong manahimik dahil tuwing naiisip ko ang anak kong si Juanito, napapahinga na lamang ako ng malalim. Wala namang kasalanan ng bata. Hindi ko kayang wasakin ang pamilya namin kahit na ako mismo ang unti-unti nang nasisira. Balong, ikaw nang bahala sa ruta papunta sa kabilang bayan ha. May dagdag ka sa delivery, sabi ni boss. May bagong tindahan daw sa dulo ng kalye ng Gandara. Animang Lito. Dispatcher namin ang sumisigaw mula sa opisina. Tumango na lamang ako habang inaayos ang mga papel. Hindi ko na binigyan ng pansin at sanay naman ako sa biglaang mga dagdag duties. Bago ako umalis, tinignan ko muna ang litrato ni na Edna at Juanito na nakadikit sa dashboard ng truck. Para ito sa inyo anak. Para sa pamilya natin. Mahina akong bulong. Kahit alam kong unti-unti nang naglalaho ang salitang pamilya sa pagitan naming tatlo. Bandang 2:00 ng hapon, mainit ang panahon. Habang umakyat ako sa bulubunduking kalsada papuntang Gandara, napansin kong kakaiba ang paligid. Tahimik, walang dumadaan. Ang mga punong niyog na dati tanaw ko sa malayo, biglang nawala. Puro makakapal na puno na may ugat na parabang kumakapit sa lupa. Nilibot ko ang tingin at wala na ring signal ang aking telepono. Wala na sa mapa to ah. Bulong ko sa aking sarili pero patuloy lamang ako sa pagmamaneho. Wala naman akong ibang pwedeng daanan nang biglang may kumalampag. Isang malakas na tunog sa likod ng truck, parang may bumagsak. Huminto ako at bumaba para tignan, pero pagdating ko sa likuran ay wala namang kakaiba. Sarado pa rin ang mga pintuan ng kargamento at buo pa ang mga kahon. Ngunit sa gilid ng daan ay may nakita akong matandang babae. Nakaputi, nakaupo sa malaking bato. Nakatingin ito ng diretso sa akin. Manang, ayos lang po kayo? Tanong ko habang lumalapit. Ngumiti siya pero hindi karaniwang ngiti. Maputi ang mga mata niya at malamig ang hangin nang bigla siyang tumayo. Balong, matagal ka naming hinintay. Ha? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Matagal ka nang sinusobok ng tadhana. Ngayon ay oras mo nang pumili. Bago ko pa may tanong kung ano ang ibig niyang sabihin ay dumilim bigla ang paligid. Para bang may nakataklob na makapal na ulap sa buong daanan. Hindi ko na makita ang truck at tanging boses na lamang ng matanda ang aking naririnig. Mahina, parang alon sa malayong dagat. Pagmulat ko ng mga matay nasa ibang lugar na ako, ang kalsada ay naging makinis na para bang kristal. Sa magkabilang gilid ay may mga ilaw na kulay ginto na nakasabit sa mga punong walang dahon. May mga bahay na gawa sa salamin. May mga taong dumaraan pero hindi lumalakad. Parang dumudulas lamang sa hangin. Ang hangin ay mabango, halimuyak na mga bulaklak na hindi ko alam kung saan nanggaling. Saan ba to? Gandara pa rin ba to? Bulong ko sa aking sarili. Isang lalaki ang lumapit. Nakasuot siya ng puting barong at may ngiti sa labi. Maligayang pagdating, Balong. Nakarating ka na sa Biringan City. Biringan? Yung sinasabing lungsod ng mga engkanto? Tumawa siya ng mahina. Hindi kami engkanto, Balong.
Kami ang mga naligaw na mga taong pinili ng tadhana na makakita ng katotohanan. Habang naglalakad kami ay pinakita niya sa akin ng lungsod. Walang ingay, walang trapik at walang gulo. Ang mga tao ay laging nakangiti. May mga sasakyan lumulutang sa ere at may mga gusaling tila ginto sa araw. Lahat ay payapa at parang hindi totoo. Bakit ako nandito? Dahil gusto mong mawala, gusto mong makatakas sa sakit. Napatigil ako. Totoo, ilang gabi na akong hindi makatulog dahil sa iniisip kong pagtataksil sa akin ni Edna at ni Brando. Ilang beses ko nang gustong umalis pero hindi ko magawa dahil kay Juanito. Hindi ko naman gustong mawala. Gusto ko lang maintindihan kung bakit ganito ang aking tadhana. Kung ganun baka dito mo makita ang sagot. Dinala niya ako sa isang malaking gusali na parang gawa sa salamin. Sa loob ay may ilog ng liwanag na umaagos sa gitna. Sa tubig ay nakikita ko ang mga alaala ko. Ang araw ng kasal namin ni Edna, ang unang ngiti ni Juanito, at pati ang gabing nahuli ko si Brando sa bahay namin. Nakaupo sa sala habang si Edna ay nakangiti sa kanya. Ang bawat sugat ay may dahilan, Balong. Ang biringan ay hindi lamang lugar. Ito ay salamin ng puso. Kung anong laman ng kalooban mo ay dito mo makikita. Habang tinitignan ko ang ilog ay bigla akong nakita ang aking sariling umiiyak. Nakatitig sa literato ni Juanito. Anong ibig sabihin nito? Na kahit na niloko ka nila, mabuti pa rin ang puso mo. At iyan ang dahilan kung bakit pinayagan kang pumasok dito. Pero mag-iingat ka, Balong. Kapag pinili mong manatili ay hindi ka na makakabalik pa sa inyong mundo. Bakit ako mananatili? May anak ako naghihintay sa akin. Sigurado ka bang naghihintay pa sila? At sa ilog ng liwanag ay nakita ko si Edna at Brando. Magkasamang nagtatawanan habang si Juanito'y umiiyak sa gilid. Ang puso ko'y parang pinilas. Gusto kong sumigaw pero walang lumalabas na boses. Muling nagdilim ang paligid. Nang magising ako'y nasa loob na ulit ako ng truck. Nakapark ako sa tapat ng isang lumang karinderya at ang orasan ay 7:00 ng gabi. Parang walang nangyari. Pero sa gilid ng dashboard ay may nakalagay na maliit na bato, kumikislap sa liwanag. Pareho sa mga ilaw na nakita ko sa biringan. Pinulot ko ito at inilagay sa bulsa. Hindi ko alam kung panaginip lamang ba yun o totoo. Pero habang umaandar ako pauwi, ramdam kong may nagbago sa aking kalooban. Baka nga tama ang matanda. Baka nga oras ko nang pumili. At sa salamin ng truck, kahit wala akong kasabay, may nakita akong anino sa likod ng upuan at nakangiti. Magdadalawang araw na simula nang mangyari ang kakaibang karanasan na yon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin maipaliwanag kung totoo ba talaga ang nakita ko o bangungot lamang na dala ng pagod at problema. Pero bawat gabing sinusubukan kong matulog, naririnig ko pa rin ang boses ng lalaking nagsabing, "Kung ano ang laman ng iyong puso ay dito mo makikita." At bawat umaga kapag binubuksan ko ang bulsa ng aking pantalon, naroon pa rin ang bato ng liwanag, ang kumikislap na tanda ng pagpasok ko sa biringan. Hindi ito ordinaryong bato. Minsan malamig at minsan mainit, para bang may sariling buhay. Isang gabi habang nakaparada ang truck ko sa may tabing ilog ng Gandara, muli kong inilabas ang bato. Bigla itong lumiwanag. Mas maliwanag kaysa dati. Nabulag ako sa puting liwanag at nang imulat ko ang mga mata ko, wala na ako sa ilog. Nasa gitna na ako ng isang malaking palasyo na yari sa ginto at kristal. Ang sahig ay parang salamin at ang kisame. May mga alitap-tap na tila bituin sa langit. May mga babaeng nakaputi, magaganda, halos hindi na tao ang anyo. Sa dulo ng bulwagan ay nakaupo sa isang trono ang isang reyna. Maganda, marangal, ngunit baka sa mukha niya ang lungkot. "Maligayang pagbabalik, Balong." Ako'y napalingon. Ang lalaking nakita ko noong unang pagpasok ko sa biringan ng lumapit. "Ito si Reyna Carolina, tagapangalaga ng Biringan City." Lumapit ako at yumuko.
Hindi dahil sa takot kundi sa paggalang. Reyna, kung totoo man ang lahat ng ito, bakit ako narito? Tumayo ang Reyna at ang tinig niya ay malamig ngunit mabait. Balong, narito ka dahil may misyong kang dapat gampanan. Ang aking anak, si Prinsesa Amira, ay nagdurusa sa isang sakit na walang makagamot. Kahit ang mga diwata at manggagamot ng aming mundo, ang tanging makapagpapagaling lamang ay ang mutya ng makabuhay, isang banal na hiyas na nasa mundo ninyo. Mutya ng makabuhay? Narinig ko na yon. Sabi nila ang pinakamangyarihang halamang gamot sa aming mundo. Ngumiti ang Reyna. Hindi ordinaryong halaman, Balong. Ang mutyang yun ay tinatago sa isang lugar na malayo sa mga tao. Ibinigay ito noon sa isang albularyong mortal bilang gantimpala at simula noon nawala na ang daan patungo ron. Ngunit naniniwala akong mahahanap mo ito. Ako? Bakit naman ako? Dahil ikaw ang piniling makapasok dito. Isang karangalan na ibinibigay lamang sa may mga busilak na puso. Hindi ka naghangad ng kapangyarihan, kundi ng kapatawaran. Iyan ang uri ng kaluluwa na nakakaabot sa mutya. Tumingin ako sa Reyna. Sa likod ng trono ay nakita ko ang isang batang babae na nakahiga sa kama. Sa kama ng kristal. Maputla siya, parang natutulog lamang. Nilapitan ko at nang hawakan ko ang kamay niya. Malamig yon ngunit mararamdaman mong may tumitibok pa. Anak ko, si Amira. Bawat sandaling lumilipas ay humihina ang kanyang ilaw. Kailangan mo siyang iligtas, Balong. Paano ko mahahanap ang mutya, Reyna? Lumapit siya at inilagay ang kanyang palad sa akin noo. Bigla akong naramdaman ng pagdaloy ng malamig na hangin sa aking katawan. Sa pagbabalik mo sa mundo ng mga tao, hanapin mo ang isang matandang albularyo, si Manggardo. Siya ang tanging nakakakita ng mga tulad namin at alam niya kung saan nakatago ang mutya ng makabuhay. Pero mag-iingat ka, Balong. Maraming nilalang ang nagnanais ng mutyang yon, hindi lang para sa kabutihan. Muling nagdilim ang paligid. Pagmulat ko'y nasa gitna na naman ako ng kalsada. Hawak pa rin ang bato ng liwanag. Sa tabi ko'y may nakasulat sa lupa gamit ang abo. Hanapin mo si Manggardo sa baryo ng San Antonio. Hindi ko alam kung paano pero parang alam na agad ng mga paa ko ang aking pupuntahan. Pagdating ko sa San Antonio, isang liblib na baryo sa pagitan ng mga bundok ng Samar, agad kong naramdaman ang kakaibang katahimikan. Wala halos tao sa kalsada. At tanging mga manok at aso lamang ang naririnig. May nagkwento sa akin sa tindahan na may isang matandang manggagamot sa dulo ng baryo. Nakatira malapit sa sapa. Hindi lumalabas ng bahay maliban kung may mga masamang nangyayari. Sinundan ko ang direksyon. Sa dulo ng daan ay nakita ko ang isang lumang kubo na natatakpan ng mga dahon ng makabuhay. Sa paligid, may mga bote ng langis, mga orasyon at palaspas. Lumapit ako at kumatok. Manggardo? Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaki. Payat, mahaba na ang buhok at may mga tattoo sa braso. Ang mga mata niya ay matatalim. Pero hindi nakakatakot. Parang may alam sa mga bagay na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng mga tao. Ano bang kailangan mo, iho? Nagatubili akong magsalita. Ako po si Balong, isa pong driver. Pinapunta po ako rito ng isang babae. Ay, hindi pala. Hindi basta-bastang babae. Isang Reyna. Si Reyna Carolina ba? Kilala niyo po siya? Matagal na, dati akong tagapangalaga ng mga halamang may bisa sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng biringan. Pero simula nang mawala ang mutya ng makabuhay, pinutol ko na ang ugnayan. Bakit naman po? Dahil maraming namatay nang huling may maghanap niyon. Ang mutya ay hindi basta gamot, Balong. Isa itong kaluluwa ng kagubatan at hindi ito ibinibigay ng walang kabayaran. Pero kailangan kong subukan, Manggardo. May batang may sakit, anak ng Reyna. Kung hindi ko susubukan, baka mamatay siya. Tumahimik si Manggardo sandali.
Pagkatapos ay lumapit siya sa isang lumang baul. Kinuha niya ang isang piraso ng papel na puno ng mga lumang sulat at simbolo. Ito ang mapapatungo sa punso ng alon-alon. Doon mo matatagpuan ang mutya ng makabuhay. Pero tandaan mo, hindi ito basta-bastang lugar. Sa ilalim ng punso, may nagbabantay. Isang nilalang na dating tao, ngayon ay tanod ng mutya. Tinignan niya ako ng diretso sa mga mata. Kung hindi totoo ang puso mo, hindi ka makababalik. Salamat, Panggardo. Gagawin ko ang lahat. Kung ganyan ay may isa pa akong ibibigay. Kinuha niyang isang maliit na bote ng langis at iniabot sa akin. Yan ang langis ng Santiguar. Kapag naligaw ka o nakakita ng madilim na buhay, ibuhos mo ito sa lupa. Gagabayan ka ng mga anito. Tinanggap ko ang bote at nang lumingon ako'y parang nagiba ang paligid. Ang hangin ay nagdilim at sa malayo may liwanag na kumikislap mula sa kagubatan. Ngumiti si Manggardo at bumulong. Simulan mo na ang iyong paglalakbay, Balong. Ang mutya ng makabuhay ay naghihintay. Habang naglalakad papasok sa gubat, muling kumislap ang bato sa aking bulsa. At sa hangin ay may narinig ako may hinang tinig ng batang babae. Salamat, Balong. Bilisan mo. Naramdaman kong ito ang boses ng prinsesa. At sa unang pagkakataon ay hindi na ako natakot. Habang naglalakad ako sa daan pa uwi mula sa bahay ni Manggardo, mabigat ang aking pakiramdam. Hindi lamang dahil sa misyon na iniatang sa akin ng Reyna, kundi dahil sa bigat ng puso na matagal nang sugatan. Para bang may tinig na sa loob ko'y paulit-ulit na bumubulong. Bago mo hanapin ang mutya ng makabuhay, kailangan mo munang hanapin ang mutya ng sarili mong kalayaan. Ang mga salitang iyon ay para bang tinig ni Manggardo o marahil boses ng aking konsensya. Kaya nang makita ko na ang mga ilaw ng bayan ng Gandara mula sa malayo, alam kong may dapat pa akong hanapin, isang bagay na matagal ko nang iniiwasan. Pagdating ko sa bahay, madilim na, tahimik, walang kahit na anong tunog, kahit huni ng kuliglig ay wala. Dati sa ganitong oras, maririnig ko na si Edna na nagluluto, si Juanito na tumatawa habang nanonood ng paborito niyang cartoons. Pero ngayong gabi, parang abandonadong bahay na ang aming tahanan. Tinulak ko ang pinto. Bukas. Sa sahig ay nagkalat ang mga damit ni Edna. May mga panlalaking tsinelas sa tabi ng sopa at sa loob ng silid ay may mga tawa, malambing, pamilyar at nakakasakit ng tainga. Tahimik kong hinakbang ang mga paa ko papunta sa kwarto at doon tuluyang gumuho ang natitira kong pag-asa. Si Edna nakahiga sa kama na dati naming pinaghirapan, yakap ang isang lalaking hindi ko kilala. Bata pa, nakapolo, mukhang may kaya. Nasa tabi ng kama ang kanyang cellphone, nakasindipat nakita ko roon ang mensahe. Love, bukas ay ipapakilala na kita kay Sir, hindi na tayo magtatago. Nanginig ang kamay ko nang mabasa yon. Hindi ko alam kung sa galit o sa awa. Pero hindi ako gumawa ng iskandalo, hindi ako sumigaw at hindi ako nanakit. Binuksan ko lamang ang pinto ng malakas. Nagulat silang dalawa. Balong? Gulat na sigaw ni Edna. Tahimik lamang akong tumingin sa kanya habang ang lalaki ay nagmamadaling nagbihis. Walang iya ka, Edna. Hindi pa nga humihilom yung sugat mo kay Brando. May iba ka na naman. Hindi siya tumugon. Nakayuko lamang pero sa mga mata niya wala na yung dating takot o hiya. Wala ka kasing direksyon, Balong. Wala kang ambisyon. Driver ka lang habang ako pagod na sa kahirapan. Kaya ka sumama sa kanya? Oo, siya si Rico. Manager siya sa hardware ni Don Marcelo, yung bagong mayamang negosyante dito sa ating bayan. At alam mo, Balong, siya lang ang marunong magbigay ng halaga sa akin. Halaga? O pera? Tahimik muli. Sa likod ng pinto ay naririnig ko si Juanito. Mahina ang boses.
Napalingon ako at nakatayo siya sa gilid ng hagdan. Hawak ang laruan niyang tarak-tarakan. Namumugto ang mga mata na para bang alam niya ang lahat. Lumapit ako sa kanya at sa unang pagkakataon ay hindi ko napigilang umiyak. Niyakap ko siya ng maigpit. "Anak, halika na. Uuwi na tayo." "Balong, saan mo siya dadalhin?" "Sa lugar na malayo sa kasinungalingan." "Hindi mo pwedeng kunin yung bata. Ako ang nanay niya." "Pero ako ang ama at ayoko nang makita siyang lumaki sa bahay na walang dangal." Lumabas kami ni Juanito. Sa labas, malamig ang hangin pero parang doon lamang ako muling nakahinga. Habang tinatahak namin ang daan papunta sa truck, naririnig ko pa rin ang sigaw ni Edna sa likod pero hindi ko na nilingon. Habang umaandar ang truck ay yakap ko si Juanito sa akin tabi. Tahimik lamang siya't nakasandal sa aking balikat. "Pa, babalik pa ba tayo kay mama?" "Hindi ko alam anak, pero sa ngayon kailangan nating magpatuloy. May misyon si Papa at baka doon natin makita ang bagong simula." Tinignan ko siya at sa liwanag ng buwan, nakita ko ang mga mata niya. Parehong kay Edna pero mas malambing, mas totoo. "Anak, maalala mo yung kwento ni Papa tungkol sa mga diwata? Yung biringan?" "Yung lugar na may ilaw sa ilalim ng lupa?" "Oo, doon tayo pupunta. Kailangan kong hanapin ang isang mutya para sa batang may sakit at baka doon natin muling makita kung anong ibig sabihin ng salitang pamilya." Habang binabaybay namin ang daan, muling kumislap ang bato ng liwanag sa dashboard. Naramdaman ko ang malamig na hangin at sa labas ng bintana ay parang may mga matang nakamasid, mga aninong kumikilo sa dilim ng kagubatan. Hindi ko alam kung multo o tagapagbantay ng biringan pero nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Ang sakit na dulot ni Edna ay tila napalitan ng panibagong lakas. Hindi ko na kailangang magpakamartir. Hindi ko na kailangang manatili sa pagkukunwari. Sa wakas ay natutunan kong bitawan ng nakaraan at sa bawat pag-ikot ng gulong ng truck, ramdam kong papalapit ako hindi lamang sa mutya ng makabuhay, kundi sa mutya ng bagong buhay para sa amin ni Juanito. Magdamag kaming naglakbay ni Juanito sa kagubatan ng Samar. Sa gabing iyon ay tila ba walang katapusan. Ang mga alitaptap ay para mga bituin sa lupa at ang hangin ay may halong amoy ng lumang dasal. Hawak ko sa kaliwa kong kamay ang bato ng liwanag at sa kanan naman ang maliit na bote ng langis ng Santiguar na bigay ni Mang Gardo. Alam kong malapit na kami sa punso ng alon-alon. "Pa, hindi ka ba natatakot?" "Hindi anak, kasi kasama kita." Habang papalapit kami ay unti-unting umalingaw-ngaw ang mga boses. Mahina, parang hangin na may binubulong. Nang tuluyang sumilip ang liwanag ng buwan, nakita ko na ang punso. Napakalaki at parang burol na yari sa pulang lupa. Sa gitna nito ay may ilaw na lumalabas, kulay luntian at kumikislap na para bang puso ng lupa. Alam kong naroon ang mutya ng makabuhay. Lumuhod ako, tinilagay ang kamay ko sa lupa. "Reyna Carolina, nandito na ako." Biglang yumanig ang paligid. Mula sa gitna ng punso, unti-unting lumabas ang isang anino. Malaki, nakabalot sa itim, at ang mga matay nagliliyab ng berde. "Ano ang pakay mo rito, mortal?" "Tulungan kong mailigtas ang anak ng inyong Reyna. Kailangan ko ang mutya ng makabuhay." "Marami nang sumubok. Lahat ay nabigo. Bakit ikaw ang dapat na pumasa?" "Hindi ako nagpunta rito para sa sarili ko. Gusto kong mailigtas ang batang prinsesa at gusto kong mabigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak." "Ang mutya ng makabuhay ay hindi lamang gamot. Isa itong pagsubok ng puso. Kung handa kang isuko ang lahat pati sarili mong buhay, ibibigay ko ito." "Handa ako." "Kung gayon, itaas mo ang iyong kamay." Sa isang iglap ay tinamaan ng liwanag ang aking palad. Mainit pero hindi masakit, parang apoy na dumadaloy sa dugo. At mula sa lupa,
unti-unting sumulpot ang isang maliit na hiyas na kulay luntian, parang buto ng halaman na may sariling liwanag. Ang mutya ng makabuhay, dalhin mo ito sa iyong puso, hindi sa iyong bulsa. Sa gayon, hindi ito mananakaw ng kasamaan. Kinuha ko ang mutya at inilapat sa aking dibdib. Agad kong naramdaman ang init at kalinisan sa aking loob. Parang lahat ng sakit, galit at takot ay biglang nawala. Paglingon ko'y wala na ang nilalang. Tanging hangin na lamang ang humablos sa amin ni Juanito. Pagbalik namin sa ilog, muli kong hinawakan ng bato ng liwanag. "Reyna Carolina, natapos ko na ang inyong utos." Biglang sumiklab ang liwanag. Sa isang kisap mata, naroon na ulit kami sa palasyo ng Biringan. Magarang buluwagan, mabangong hangin at ang ilaw ay parang bituin. Lumapit si Reyna Carolina, nakangiti ngunit may luwas sa mga mata. "Balong, tinupad mo ang iyong pangako." Lumapit ako at inilahad ang mutya ng makabuhay. "Ito na po, Reyna." Kinuha niya ito at inilapat sa dibdib ng kanyang anak na si Prinsesa Amira. Ang liwanag ay kumalat sa buong silid at sa unang pagkakataon, bumukas sa mga mata ng prinsesa. Agad siyang niyakap ng Reyna. Ang mga diwata ay nagpalakpakan at ang buong palasyo ay napuno ng liwanag. Nakatayo lamang ako sa gilid, yakap si Juanito habang pinagmamasdan ng milagro. Pagkatapos ng ilang sandali, lumapit sa akin ang Reyna. "Balong, wala kaming sapat na salita para suklian ang kabayaran mo, pero ang kabutihan ay dapat na gantimpalaan." Itinaas niya ang kanyang kamay at biglang sumiklab ang hangin sa aking paligid. "Simula ngayon, ang mundo ng mga tao ay magiging mapayapa sa iyo at ang biyayang nararapat sa kabutihan mo ihahandog namin sa iyong pamilya." Biglang nagdilim ang paligid. Pagmulat ko'y nasa bayan na ako. Sa tapat ng isang malaking hardware store, bago. May karatulang nakapangalan sa aking anak na si Juanito. Napatulala ako. Dati itong pag-aari ng isang mayamang negosyante na si Don Marcelo na sabi-sabi misteryosong nawala. Ngayon ay may mga taong lumalapit sa akin at bumabati. "Sir Balong, kayo na po ba ang bago may-ari?" Tanong ng isang empleyado. "Ako? Bakit ako?" Isang lalaki ang lumapit, matangkad, nakaputing barong at pamilyar ang aura. "Ako ang dati mong nakita sa unang araw mo sa Biringan. Ako si Don Marcelo, isa akong engkanto, tagapangalaga ng kayamanan ng aming mundo sa mundo ng tao. Ang hardware na ito'y handog ng Reyna, gantimpala para sa iyong kabutihan." Nanginig ang dibdib ko sa tuwa at gulat. "Gantimpala para sa akin?" "Hindi lang para sa iyo kundi para sa kinabukasan din ni Juanito. Ang mga taong tapat at may pusong dalisay ay bihira. Isa ka na roon, Balong." "Pa, may pangalan ko yung hardware oh." "Oo anak, para sa iyo talaga yan." Sa mga sumunod na buwan, bumalik sa ayos ang lahat. Ang dating driver na si Balong ay nagmamay-ari ng pinakamalaking hardware sa bayan. Hindi ko hinangad ang yaman, pero ibinigay ito ng tadhana bilang gantimpala sa kabutihan. Si Edna, ayon sa balita ay iniwan din siya ng manager na pinili niya. Lumipat daw ng bayan at mula noon ay hindi na siya nakita. Wala na akong galit, awa na lamang. Sa tuwing sumasapit ang dapit hapon, nauupo ko sa harapan ng tindahan. Tinitingnan ko ang araw habang papalubog at sa impapawid ay minsay nakikita kong kumikislap na ilaw. Mga ilaw ng Biringan. Nagpapasalamat ako. Ngumiti ako at bumulong. "Salamat Reyna Carolina. Salamat sa pagtuturo kung ano ang tunay na kayamanan." Paglingon ko'y si Juanito'y naglalaro sa tapat ng tindahan. Hawak ang maliit na tarak na paborito niya at sa hangin ay para bang may tinig na bumubulong. "Ang mutya ng makabuhay ay nasa loob mo, Balong. Ang pusong marunong magmahal at magpatawad." Lumipas ang halos isang taon matapos kong matagpuan ang mutya ng makabuhay at matapos kong maisalba ang anak ng Reyna ng Biringan. Mula noon ay parang tuluyang nagbago ang direksyon ng aking buhay at ni Juanito.
Ang dating lumang truck na tanging pag-asa ko noon, ngayon pinalitan ng mga bagong delivery vans na may logo pa ng pangalan ni Juanito. Ang negosyo na ibinigay ng Reyna bilang gantimpala sa kabutihang hindi ko kailanman inasahan. Hindi ko hinangad ang marangyang buhay pero ibinigay ito sa akin, kaya araw-araw kapag tinitingnan ko ang anak kong nakangiti habang papasok ng eskwela, naiisip ko, ito na siguro ang tunay na biyaya ng kabutihan, ang kapayapaan ng puso. Isang umaga, tinawag ako ng isa kong assistant. Sir Balong, may general meeting po tayo sa main branch natin sa bayan. Nandun po ang manager ng operations, si Rico, at kasama din daw niya ang bagong HR supervisor, si Edna. Edna? Opo sir, gusto daw nilang makilala ang bagong owner kasi confidential pa rin sa staff kung sino po kayo. Napangiti ako ng mahina. Hindi ko alam kung tadhana ba ito o isa lamang na pagsubok. Ibig sabihin ay mali palang balita. Nainiwan na si Edna ni Rico. Handa na ako. Sabihin mong darating ako sa pulong. Kinabukasan, formal ang okasyon. Lahat ng empleyado ay nakapila sa conference hall ng main branch. May mga banderang nakasabit at may tarpaulin pang nakasulat na welcome to our new owner. Tahimik akong pumasok ng gusali. Nakasuot na simpleng barong na may malinis na gupit. Sa tabi ko si Juanitong nakangiti na parang batang may alam na lihim. Pa, nandyan na si Mama. Tumingin ako sa dulo ng silid. Naroon nga si Edna. Maayos ang bihis pero halata sa mukha niya ang pagod. Katabi niya si Rico, nakataas ang noo, nakangiti sa mga empleyado. Hindi nila ako napansin nang ako'y pumasok. Umakyat sa entablado ang branch manager at nagsimula ang pagpupulong. Mga kasamahan, ngayong araw ay ipapakilala natin ang bagong may-ari ng ating kumpanya. Ang taong siyang magpapatuloy ng pamumuno mula sa dating negosyanteng si Don Marcelo. Nagpalakpakan ng mga tao. Si Rico ay nag-ayos ng kwelyo at ngumiti kay Edna. Sigurado akong investor lang yan. Pag nakilala ko, makukuha ko agad ang loob niya. Ngumiti si Edna at halatang kampante. Baka nga, at least makikilala ka ng boss. Tumango ang branch manager sa akin. Sir, maaari na po kayong lumapit sa unahan. Tahimik akong naglakad papunta sa entablado. Bawat hakbang ay parang may tumadaloy na mga alaala. Ang mga panahong nagmamaneho lamang ako ng truck, ang mga gabing umuulan at walang makain, at ang mga sandaling iniyakan ko ang pagkakanulo sa akin ni Edna. Pag-akyat ko'y ngumiti ako sa lahat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Balong, ang bagong may-ari ng kumpanyang ito. Tahimik ang buong paligid. Tumingin ako sa kanan at naroon si Rico, nakatulala. Nasa tabi niya si Edna, maputla at parang natuyuan dugo sa muka. Balong, ikaw ang... Oo Edna, ako na ngayon ang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Hindi ako nagmalaki at hindi rin ako naggalit. Ngumiti lamang ako, mainahon tulad ng dati kong pagkatao. Alam kong dati akong driver. Isa lamang akong karaniwang tao noon, pero sa tulong ng tadhana at ng kabutihang loob, binigyan ako ng pagkakataon para baguhin ang buhay ko. Hindi para gumanti, kundi para magpasalamat. Nang marinig niya yun ay napayo ko si Edna. Si Rico naman ay hindi makatingin ng diretso. Sir, pasensya na po kung minsan ay naging... Itinaas ko ang kamay ko. Wala yun, hindi ko kayo hinusgahan nun. At hindi ko rin kayo husgahan ngayon. Lahat tayo ay may karapatang magsimula muli. Pero sa pagkakataong ito, saan ay natutunan mong hindi kayamanan ang batayan ng halaga ng tao? Kasi minsan yung pinakawalang-wala noon, sila pa ang tunay na mayaman sa puso. Tahimik ang lahat, tanging palakpakan lamang ang narinig. Dahan-dahan pero puno ng respeto. Pagkatapos ng pagpupulong ay lumapit si Edna sa akin habang palabas ako ng gusali. Balong, patawarin mo ako. Hindi ko alam na ikaw pala ito. Ang yabang ko noon. Iniwan kita pero... Wala kang kailangang ipaliwanag Edna. Napatawad na kita noon pa.
Pero hindi na ako babalik. Masaya na ako ngayon kasama si Juanito at sa buhay na ibinigay sa amin. Tumulo ang kanyang luha. Sana maging masaya ka talaga. Masaya na ako at sana'y matutunan mo rin yon. Lumayo ako at nang sumakay ako sa kotse nakita ko nakatayo pa rin sa harap ng gusali. Para bang nananaginip.